Tumatawang ng may tagumpay ang sentient metal throne, at idineklara nitong sa wakas ay nakahanap na ito ng kandidatong karapat-dapat sa kapangyarihan nito, habang nakalutang si Lin Yi sa harap nito sa loob ng protektibong gintong sphere. Sabik na makita kung ano talaga ang kaya niyang gawin, ipinahayag ng sinaunang artifact ang balak nitong subukan si Fang Yi ng personal. Ang pagbaba ng throne ay nagdulot ng dambuhalang shockwave na yumunig sa buong Taishi City. Isang higanting dome ng asul na enerhiya ang lumawak mula sa Back Mountain, na yumanig sa mga kalsada at nagdulot ng panik sa mga mamamayan na sumisigaw tungkol sa isang lindol. Dahil alam ang panganib, mabilis na ipinalabas ni Jiaolan ang kanyang kapangyarihan upang bumuo ng isang defensive barrier. Napagtanto niya na ang enerhiya ng Metal Throne ay napakabagsik at alam niyang kung mabibigo silang pigilan ito, ang magiging sakuna ay dudurog sa buong lungsod. Tinipon niya ang iba pang mga defender, kabilang sina Gu Yuru, Song Yiming, at Wang Lan. Sama-sama, itinulak nila ang kanilang limitasyon upang panatilihing matatag ang shield, habang hinihikayat ni Jiaolan ang lahat na ibigay ang kanilang lahat upang mabawasan ang pinsala. Sa gilid ng lumalawak na barrier ng throne, pinapanood nina Elder Wu at President Yashao ang umiikot na enerhiya ng may lumalaking pag-aalala. Sa pagkakita kung gaano kapaminsala ang artifact, nag-alala sila na ang pagtatangka ni Lin Yi na angkinan ito ay nagtatapos sa kabiguan. Lumingon si Yashao kay Fang Yi at binalaan ito na kung magpapatuloy ang marahas na pag-atake ng enerhiyang ito ay magdadala ng kapahamakan para sa kanyang pinsan at sa lungsod. Pinanood ni Fang Yi si Lin Yi na nakalutang sa malayo, na nakakunot ang noo sa kalituhan. Alam niya na ang pagpapaamo sa throne ay nasa kanya na, ngunit ang metal core na ibinigay niya rito ay hindi dapat nagdudulot ng ganoon karahas na reaksyon, lalo na't maayos naman ang kondisyon nito. Nang walang babala, isang natutuwang boses ang umalingaw mula sa maitim na pulang enerhiya na umiikot sa loob ng anino ni Fang Yi. Ang Ancient God Demon Armor ay nagsalita, at inihayag na hindi naman talaga sinusubukan ng throne si Lin Yi. Sinusubukan nitong makuha ang atensyon ni Fang Yi dahil pinili siya nito bilang tunay na master nito. Nagulat sa balitang ito, napagtanto ni Fang Yi na ang mga hangarin ng throne ay sumisira sa kanyang plano para kay Lin Yi na angkinan ito. Dahil alam na kailangan niyang makialam, humingi siya ng tulong sa demonic armor, at masayang pumayag ang sinaunang nilalang. Dahil sa pagkakataong ito, ipinatawag ni Fang Yi ang Ancient God Demon Armor, na hinayaang bumalot sa kanyang katawan ang matalas na madilim na metal at nagniningning na pulang enerhiya. Sa isang kampanteng naisip niyang ito na ang perpektong pagkakataon upang subukan ang depensa ng maalamat na armor laban sa napakalakas na kapangyarihan ng throne. Sinabihan niya si Elder Wu at ang iba pa na umatras upang masubukan niya ang isang teorya, pagkatapos ay kalmadong naglakad patungo sa umiikot na asul na barrier ng metal throne. Bago humakbang sa naglalagablab na enerhiya, binalaan niya ang kanyang mga kaibigan na manatili sa pwesto at huwag sumugod para tumulong kung may mangyaring hindi inaasahan. Sa labas, pinanood ni President Yashao nang may purong gulat ang marahas na enerhiya ng Metal Throne na agad na kumalma sa sandaling pumasok si Fang Yi, na nagpapatunay na ang artifact ay itinuturing nga siyang napili nitong master. Paglapag ng ligtas sa loob ng inner space ng artifact, lumingon si Fang Yi sa paligid ng core ng Metal Throne, medyo nagulat na ang isang pisikal na tao ay talagang makakapasok sa ganitong uri ng domain. Mabilis niyang nakita si Lin Yi na nahihirapang labanan ang mabigat na pressure ng throne. Sumugod si Fang Yi nang hindi nagsasayang ng segundo, na hinahayaang madaling harangin ng kanyang armor ang mabilis na mga atake na nakatuon sa kanya. Tinawag niya ang Sentient Throne, at sabik na sumagot ang artifact na matagal na itong naghihintay para sa isang pag-uusap. Nakalutang sa magulong espasyo, tinawag ng isang nagulat na si Lin Yi ang kanyang pinsan, at nagtanong kung paano siya nakapasok sa loob ng barrier. Namangha ang throne sa kanyang siksik na spiritual energy at sinauna, marangal na aura, at buong pagmamalaking ipinagmalaki nito na tama ang instinct nito na piliin siya. Eksakto nang sumigaw si Lin Yi ng isang desperadong babala para mag-ingat si Fang Yi. Dambuhalang spheres ng purong enerhiya ang lumitaw at pinalibutan si Fang Yi, ngunit sa halip na umatake, nag-alok ang throne ng alyansa, na itinuturo na desperadong kailangan ng sangkatauhan ang isang makapangyarihang sandata na katulad nito.
Ang enerhiya nito ay mahigpit na bumalot kay Fang Yi habang masigasig nitong ipinangangakong gagawin siyang ganap na pinuno ng kanilang mundo, ng universo, at maging ng mga realm na hindi pa niya alam na umiiral. Idineklara ng artifact na magkasama nilang isusulat muli ang mga batas ng realidad at gagawin siyang iisang tunay na hari, ngunit ngumiti lamang si Fang Yi sa engranding alok nito. Nang walang pag-aalinlangan, diretsahang tumanggi si Fang Yi at walang kahirap-hirap na winasak ang enerhiyang humahawak sa kanya, na iniwang lubos na natigilan ang sentient artifact. Sinabi niya sa throne na wala siyang interes na angkinin ito, at itinuro ang isang malaking kapintasan sa malalaking pangako nito. Sinabi niya na dahil mayroon ng ilang iba pang mga throne sa mundo, hindi nito talaga mapapatunayan na ito ang pinakamalakas. Casual niyang tinanong kung mayroon bang rangkang sa pagitan ng mga sinaunang artifact, na labis na ikinagalit ng throne kaya ito ay nauutol na nagtanong kung nangangahas ba si Fang Yi na pagdudahan ang kapangyarihan nito. Itinuro lamang ni Fang Yi si Lin Yi at nag-alok ng isang kasunduan. Kung gustong patunayan ng throne ang lakas nito at makipagtulungan sa kanya, kailangan muna nitong tanggapin ang kanyang pinsan bilang master nito. Ipinaliwanag niya na ang mga Wood at Thunder Throne ay mas matalino dahil bumuo na ang mga ito ng mga kapaki-pakinabang na pakikipag-alyansa sa kanya at sa kanyang mga kaalyado. Nakangisi, pinaalalahanan niya ang throne na hindi naman siya nito mapipilit sa isang kasunduan, kaya dapat na nitong ibaba ang mataas na pamantayan at seryosong pag-isipan ang kanyang alok kung gusto nitong tuparin ang layunin nito. Nang manahimik ang throne, nakaramdam si Fang Yi ng kaunting pagkadismaya. Inasahan sana niyang aatake ang sikat na marahas na artifact para sa wakas ay masubukan niya ang kanyang bagong armor sa isang totoong laban. Tinalikuran ang tahimik na artifact, naglakad si Fang Yi patungo kay Lin Yi at sinabing hindi na kailangan ni Lin Yi na isakripisyo ang kanyang sarili para sa Taishi City, at inalok itong ihatid palabas patungo sa kaligtasan. Habang inaalis ang mabigat na pasanin ng tungkulin mula sa kanyang mga balikat, tinanong niya ito ng direkta kung gusto pa ba talaga nito ang throne at kung mayroon ba itong lakas ng loob na kailangan upang paamuhin ito. Tumingin si Lin Yi ng direkta sa kanya na may hindi matitinag na determinasyon at mariing sinabi na handa siya para sa hamon. Pinasalamatan niya ito dahil palagi siyang sinusuportahan at ipinaliwanag na ginawa na niya ang kanyang pagpili kahit bago pa man ito dumating para tumulong. Ngumiti ng buong pagmamalaki si Fang Yi. Pinaalalahanan siya na ang pagtatamo ng tunay na lakas ang tanging paraan upang mabuhay at maprotektahan ang kanilang pamilya sa mapanganib na mundong ito. Puno ng kumpiyansa, nangako siya na kapag nasakop na niya ang Metal Throne, sa wakas ay gaganap na siya sa kanyang opisyal na tungkulin bilang kapitan ng Yuan City. Iniwan ang kanyang pinsan upang tapusin ang pagsubok, naglakad pabalik si Fang Yi sa portal at muling nakasama sina Elder Wu, Jiaolan, at President Ye Xiao sa totoong mundo. Kalmado niyang sinabi sa nag-aalalang grupo na pumayag ang Sentient Metal Throne na pag-isipan ang pagtanggap kay Lin Yi bilang master nito. Nangako siya sa kanila na ang artifact ay hindi nabanta sa lungsod at iminungkahi na ay quarantine na lang muna nila ang bundok. Ipinaliwanag na mananatili si Lin Yi sa loob upang tapusin ang proseso, at hiniling niya sa mga lider na suportahan ito. Agad na sumang-ayon si President Ye Xiao, na nangakong ipadala ang bawat metal attribute spirit crystal na mayroon ng Spirit Association. Masayang sumama si Elder Wu, na ginagarantiya na uubusin ng Star God Combat Zone ang sarili nitong mga vault at mangangalap ng karagdagang resources mula sa iba pang base militar upang mapabilis ang kanyang training. Ang mga pioneer at opisyal na nakatayo sa malapit ay bumubulong ng may matinding pagkamangha kay Fang Yi. Hindi sila makapaniwala na nakaligtas ito sa nakamamatay na Dark Tide, lumipol ng mga hukbo ng halimaw, at casual na nakipagnegosasyon sa isang maladyos na throne para lamang tanggihan ito para sa kanyang sarili. Dahil ligtas na ang lungsod, naging seryoso ang ekspresyon ni Fang Yi nang sabihin niya kay Elder Wu na mayroon siyang isang huling, napakahalagang gawain na dapat gawin. Isang napakahalagang gawain na ipagkakatiwala niya sa kanya at kay Zhang Tian.